Ang huling chapter ng ating kwento. May I dance with the most beautiful girl here tonight? Bigla na lamang sabi sa akin ni Vincent habang nakalahad ang kamay sa harapan ko. Masama akong tumingin sa kanya bago inabot ang kamay niya. Inilagay ni Vincent ang mga kamay niya sa bewang ko. Nagsimula kami sa mabagal na pagsasayaw. Noong una ay hindi ako makatingin sa mga mata niya dahil nakititig lamang siya sa akin. I didn't know that your real mother is Celestine, bigla niyang sabi. Hindi mo naman kailangan pang malaman. I have to. I'm your husband. Tumingin ako sa kanya. Hindi. Nakalimutan mo na bang may boyfriend na ako? Come on, Sophie. You can't fool me with that. I know you're just pretending. Paano niya nalaman? See, I know you're lying when you said that Lance is your boyfriend. I was the one who made you forget about him, remember? Well, hindi naman ibig sabihin yun ay hindi ko na siya kayang mahalin ulit lalo na matapos ang ginawa mo sa akin. Of course, you can't because you are only mine, Sophie. I'm the only man that you will love as long as you live and I know that. Shut up. Nakakalokong ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Sophie, why do you keep on holding your real feelings? I know for sure you missed me so much. You miss the way I claim your lips, the way it tastes, the way my tongue plays with yours. Tumigil ka na, Vincent. You miss the way my hands travel down your whole body while my lips were still locked with yours. I know how much you miss feeling the warmth of my palm on your breasts, gently caressing it, then my fingers would make circles around your nipples, bulong niya sa tainga ko. Vincent, tumigil ka na nga, sabi. Mas lalo pang nagdim ang mga ilaw at bigla ko na lamang naramdaman na mas inilapit pa ni Vincent ang katawan niya sa akin. Sinubukan ko siyang itulak palayo, pero masyado siyang malakas kaya wala ring nagawa iyon. I missed you so much, Sophie. I missed you so much. Patuloy niyang bulong sa akin. Hindi ako nakapagsalita dahil sa sinabi niyang iyon. Hinayaan ko lamang siyang yakapin ako habang nag-slow dance kaming dalawa. Gusto kong sabihin sa kanya na sobra ko siyang na-miss, pero hindi ko naibuka ang mga labi ko. Hindi ko rin alam pero gusto ko siyang itulak palayo, pero at the same time, gusto ko rin siyang manatili sa tabi ko. Come with me again, Sophie. Let's leave them all here. Just come with me and we'll go somewhere where no one could see us. His voice, his smell, I missed all of that. Bakit hindi ko masabi sa kanya iyon? Siya lang ang lalaking nakakapagparamdam sa akin na safe ako. I hate you so much. Vincent, bulong ko. Sophie, hindi ko kaagad napansin na tumutulo na pala ang luha mula sa mga mata ko habang nagsasalita. Isang hate you so much for hurting me, I hate you so much for hurting me until now. I hate you so much for breaking my heart into pieces. I hate you so much for making me love you so much until now. After all this time, you are still the man who can hurt me so badly. Nang marinig niya iyon ay mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap niya sa akin saka ako muling binulungan, isang love you so much, Sophie. Maya-maya ay bigla na lamang tuluyan na namatay ang lahat ng mga ilaw. What happened? Where's everyone? Patuloy lamang sa pagsigaw ang mga tao sa paligid namin. Tapos ay bigla ko na lamang narinig ang boses ni Vincent. Let's go, Sophie. Ha? Saan? Somewhere far from here. Ano? Pero, naramdaman ko na lamang ang paghawak niya sa kamay ko saka kami nagsimulang tumakbo sa isang direksyon na hindi ko rin naman alam kung saan patungo. Vincent, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Nang muling bumukas ang mga ilaw ay doon ko lamang na-realize na nasa labas na kami ng venue, may helicopter na nasa harapan namin at naroon din ang mga tao ni Vincent. Napatingin ako kay Vincent na hawak pa rin ang kamay ko. Anong ibig sabihin nito, Vincent? Please go with me, Sophie. Pero Vincent, binitiwan niya ang kamay ko saka tumingin sa akin. Will you go with me? Sophie, bigla ay nakita ko sina Lance, Miss Celestine, Sabrina at Venom. Sophie, huwag kang sumama sa kanya. Sigaw ni Lance. Hindi ko alam ang gagawin ko. Salaitan ang tingin ko kina Vincent at Lance. Pareho silang nakatingin sa akin. Honey, come here. Don't go with that mafia boss, sabi pa ni Miss Celestine.
Lahat sila ay sinasabihan akong huwag sumama kay Vincent. Pero sa tingin ko nga ay tanga talaga ako dahil parati kong pinipil ang mga tao at bagay na sasaktan din ako sa huli. I'm sorry Lance. I'm sorry, Mommy, bulong ko bago ko inabot ang kamay ni Vincent. In the end, the heart will choose what he wanted. And in the end, I was still willing to take everything risk for Vincent. Because the man who could hurt you the most was also the only man who could mend your broken heart. Nang abutin ni Sophie ang kamay ni Vincent, doon ko rin na-realize na kailangan ko na siyang bitawan. Matapos ang lahat ng nangyari, si Vincent pa rin talaga. Si Vincent pa rin ang mahal niya. Go and follow them. We can't let that mafia boss take my daughter. Utos ni Miss Celestine sa mga tauhan niya. There's no need for you to do that anymore, ma'am. She's safe with him. Vincent loves Sophie so much. He won't hurt her. Lance, gaano ka kasigurado riyan? Mafia boss ang lalaking iyon. Pwede niyang saktan ang anak ko. Kapatid ko si Vincent. Ano? Tumango ako, I'm sorry, but can you excuse me, please? Bumalik ako sa loob ng hotel sa kasinabihan ng audience na magpatuloy lamang sa pagsasaya. Mabuti na lamang at mabilis ding naayos ng organizers ang event. Naupo lamang ako sa isang tabi habang umiinom ng whiskey. I don't think nakakalasing ang whiskey. Bigla ko na lamang nakita si Sabrina na nakatayo sa harap ko. Naupo siya sa tabi ko saka nagsimulang uminom din ng whiskey. Parati na lamang sinasabi sa akin ni Sophie kung gaano siya kagalit kay Vincent pero tingnan mo siya ngayon, pinili niya pa rin ang lalaking iyon kaysa sayo. Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Siyempre, oo. Gusto ko silang sundan at kunin si Sophie mula kay Vincent. Gusto kong sabihin sa kanya na ako na lamang ang mahalin niya. Gusto kong sabihin sa kanya na ang engget niya dahil mas pinili niya pa ang kapatid ko kaysa sa akin, pero siyempre, hindi ko gagawin iyon. Hindi ko gagawin iyon hindi dahil duwag ako, kundi dahil hindi naman yun mababago ang katotohanan na si Vincent pa rin ang mahal niya. Inalalayan ako ni Vincent habang pababa na kami mula sa private jet niya. Dinala niya ako sa isang private island. Sa Utah. Tanong ko sa kanya. Ars, inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng isla at hindi ko naiwasan ang mamangha sa taglay nitong ganda. This is beautiful, bulong ko. But you're still the most beautiful. Ngumiti naman ako sa kanya. Hinawakan ni Vincent ang kamay ko habang naglalakad kami papasok ng isang villa. Ang villa na iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato, kaya naman tanaw na tanaw ang napakagandang karagatan mula roon. Mayroon itong private plunge pool at covered veranda. Would you like to take a bath first before eating, or would you like to eat now? Tanong sa akin ni Vincent. Gusto kong maligo na muna. Gusto ko rin sanang magpalit ng damit, pero wala akong dala. Mayroon bang mabibilan dito ng damit? There are dresses inside the walk-in closet. You can choose there. Ha! Isang already bought some clothes for you. I already prepared everything before bringing you here. Tumango ako habang nakatingin sa kanya. Ganoon ka ka-sure na madadala mo ako rito, ha? Nagkibit balikat lamang ang loko. Well, I already decided that if you refuse to go with me, then I would just force you to go with me whether you like it or not. What a jerk you are. Would you like me to show you how such a jerk I am? Nakangisi niya pang tanong sa akin. Umiling ako. Probably not. Alam ko na iyon, kaya hindi mo na kailangan pang patunayan. Bigla na lamang siyang nagsimulang lumapit sa akin. Would you like to take a bath with me? Ano? Why? Is there anything wrong with that? You are still my wife, remember? Aniya habang pinaglalaroan ng buhok ko at nakatitig sa mga labi ko. Napalunok ako. Maliligo na ako. Hintayin mo na lang ako rito. Narinig ko pa ang pagtawa ni Vincent nang pumasok na ako sa banyo. Pagkalabas ko ng banyo ay nagulat ako dahil hindi ko nakita si Vincent. Inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto, pero hindi ko siya mahanap kaya naman napagdesisyonan ko na lang na bumaba pero hindi ko pa rin siya nakita. Saan siya nagpunta? Excuse me, nakita mo ba si Vincent? Tanong ko sa isa sa mga staff ng villa. Sinabi po sa akin ni Sir Dylan na papuntahin ko raw po kayo sa may beach. Oh, okay. Thank you.
Ngumiti lang siya sa akin bago tuluyang umalis. Gusto niya akong magpunta sa may beach. Ano na naman kaya ang plano niya? Kaagad kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin pagkalabas ko ng villa papunta sa may beach. Puno ang langit ng mga bituin na nagre-reflect sa tubig ng dagat. Napakakalmado, wala nga akong nakitang mga tao hanggang sa may nakita akong ilaw na nagmumula sa isang direksyon. Baka si Vincent na iyon. Kaagad akong naglakad papunta sa direksyon na iyon hanggang sa wakas ay makita ko na si Vincent na nakatayo roon habang nakatingin sa akin. Suot niya ang isang white V-neck shirt at biak shorts. Sa tabi niya ay isang round table with candlelit dinner. Ano ta? Tanong ko sa kanya habang pinipigilang ipahalata sa kanya na sobra akong na-impress sa candlelit dinner na na-prepare niya. Naglakad siya palapit sa akin saka hinawakan ang kamay ko. I prepared this for you. Would you like to have a seat? Sure, thank you. Napakaganda nito. Ipinaghila niya pa ako ng upuan bago siya naupo. Hindi ko maalis ang ngiti sa mga labi ko. Ikaw ba ang naghanda ng lahat ng to? I mean, ikaw lang. Aha! At kailan ka naman naging ganito ka-romantic? Pagbibiro ko. Since I met you. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Matagal-tagal na rin talaga magmula nang mag-dinner kaming dalawa. Nilagyan ni Vincent ng wine ang mga wine glass namin saka iniabot ang isa sa akin. Congratulations! Congratulations! You finally found your mom. I'm so glad you finally saw her again. Thank you. Hindi pa rin nga ako makapaniwala. Hindi ko akalaing siya pala ang mommy ko. Buong buhay ko akala ko wala na akong mommy. I'm happy for you. Thank you. Should we toast to that? Tanong niya saka itinaas ang glass niya. Toast to that. Ininom na namin ang mga wine namin at sandali kaming binalot ng katahimikan. Sobrang ganda rito, ano? I mean, napaka-peaceful. Parang walang problema. Napakalayo natin mula sa lahat. Malayo sa mga bagay na mananakit sa atin. I'm sorry. Huminto ako sa pagsasalita nang bigla ko na lamang marinig si Vincent na magsalita. Tumingin ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Ha! I'm sorry for hurting you. For everything that I have done to you. For making you experience all of this. I'm sorry for bringing you into my world. Huwag mong sabihin iyan, para namang hindi ko ito ginasto. Ako nga dapat ang mag-apologize sa iyo. Parati na lang kitang pinipigilan sa tuwing sinusubukan mong mag-explain. I'm sorry kung masyado kitang pinahirapan. I'm sorry kung nagkagulo pa kayo ng pamilya mo dahil lang sa akin. We were already in trouble even before you came. You just made the trouble worth it, tugon niya. Vincent, marry me again, Sophie. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Marry me again. Marry me again, Sophie. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Diretso siyang tumingin sa akin. Marry me again. Vincent, seryoso ka ba? Kasal pa rin naman tayo. Hindi ka pa nagfa-file ng divorce, hindi ba? That marriage was fake. I only married you because I wanted someone to entertain me, but this time, I want it to be a real marriage. I want you to start all over again. I want you to marry me again, Sophie. I want you to spend the rest of your life by my side. Will you marry me? Nakititig lamang siya sa mga mata ko habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Kitang-kita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Napakalakas ng tibok ng puso ko at bigla ko na lamang naramdaman ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko lahat sa paligid namin ay bigla na lamang naglaho. Siyempre naman, pakakasalan kita. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Alam mo naman kung gaano ako kawiling na makasama ka kahit na ilang beses mo na akong nasaktan. Mananatili ako sa tabi mo kahit na ano pa man ang mangyari. Bigla-bigla ay tumayo si Vincent saka hinawakan ang kamay ko saka ako pinatayo na rin. Pinunasan niya ang luha mula sa mga mata ko saka hinawakan ang magkabilang pisngi ko bago ako siniil ng halik sa mga labi. Ang mga labi niyang sobra kong namiss halikan. Ang mga haplos niyang laging nagpapakalma sa akin. Pipiliin ko siya. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang lalaking ito. At alam kong marami pang naghihintay sa amin pagkatapos nito, pero ayaw ko na munang isipin iyon. Ang gusto ko lang ay I-enjoy ang moment na ito kasama ang lalaking pinili ko, at pipiliin ko kahit na ilang beses pa.
Nang humiwalay sa akin si Vincent ay kinuha niya ang isang malit na box mula sa bulsa niya saka ipinakita sa akin ang isang silver ring. Isang love you so much, Sophie, bulong niya sa akin habang isinusuot ang singsing sa daliri ko. I love you so much, too so much. Anong gagawin mo? Tanong ko kay Vincent nang makita ko siyang nakahiga na sa kama. Tumingin siya sa akin. Waiting for you. Hinihintay ako para for you to lay here beside me. At sino naman ang nagsabing hihiga tayo sa lisang kama? Taas kilay kong tanong sa kanya. Me. Hindi tayo magtatabi sa iisang kama. We are going to share the same bed. Honey, whether you like it or not. There's no other bed here. Well, pwede ka namang matulog sa couch, sabi ko. Bumangon siya mula sa kama saka tumitig sa akin. We're married, Sophie, and we're going to get married very soon again. What's the problem about sharing the same bed? Hindi tayo pwedeng magtabi sa kama hanggat hindi pa tayo ulit nagpapakasal. We can. Hindi. Yes, we can. Nagulat ako nang bigla na lamang siyang tumayo at naglakad palapit sa akin. Binuhat niya ako saka ipinahiga sa kama saka siya umibabaw sa akin. Anong gagawin mo? Sinabi ko nang hindi tayo pwedeng magtabi. Ngumisi siya. Do you want to play with me? Ano? Let's play chess. Like what we used to do. But this time, this would only be one game. If I win, I'll ask you to do anything that I want you to do. Same thing goes for you. You can ask me to do anything you want me to do too, sabi niya saka ako binigyan ng mabilis na halik sa labi. Hindi pa nga siya nanalo pero hinalikan niya na ako. Deal. Kapag nanalo ako, matutulog ka sa couch. Deal. Hi, ang ngiti niyang iyan. Iniisip niya talagang hindi ko siya kayang talunin. At tama siya, nanalo nga siya, as always. Oh, looks like someone has to obey my orders, sabi ni Vincent habang nakakalokong nakatingin sa akin. Ang unfair. Alam mo namang hindi ako mananalo sa'yo, sabi ko habang nakapout. Kiss me. Kiss me for 5 minutes, bigla niyang utos sa akin. Nakakunot ang no zero akong tumingin sa kanya. Nababaliw ka na ba? Masyadong mahaba iyon. Gusto mo na ba akong mamatay? Sophie, it's not as if you're not going to breath. You just have to kiss me for 5 minutes. Hindi. We just had a deal. Vincent, seryoso ka ba talaga? Tumango-tango siya. I am, so do it now. I still have some things to ask you to do. Pero sobrang haba nun. I mean, then just take off your clothes and dance in front of me. Seryoso niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? At bakit ko naman gagawin yun? Because I said so. You can't complain to me, remember? Seryosong seryoso ang mukha niya habang nagsasalita kaya hindi ko maiwasan ang kabahan. Muntik ko na malimutang mafia boss siya. Gusto talaga niyang masunod ang lahat ng gusto niya. Fine. Gagawin ko yung una. Then do it now. Wala akong nagawa kundi ang lumapit sa kanya. Ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko nang nakaupo na ako malapit sa kanya. Isang palgada na lamang ang layo ng mga mukha namin sa isa't isa. Malalim ang pagkakatitig sa akin ni Vincent na para bang nakikita niya pati ang kaluluwa ko. Go on, muli niyang utos. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi saka ko unti-unting inilapit ang mukha ko sa kanya. Nagdikit ang tungkil ng mga ilong namin saka ko tuluyang idinampi ang mga labi ko sa kanya. Hindi siya tumutugon sa halik ko noong una, pero maya-maya lamang ay siya na ang humulik sa akin. Pareho kaming habol hininga nang humiwalay na kami mula sa isa't isa. Kaagad akong nahiga sa kama saka ipinikit ang mga mata ko. Are you tired now? Bigla niyang tanong sa akin. Namamanhid ang mga labi ko. Narinig ko siyang tumawa. I was the only one who kissed you, so why would that feel numb? Hoy! Hinalikan naman kita pabalik, eh. Right, but I was the one who did all the work. Suko na ako. Bumuntong hininga na lamang ako saka tumingin sa kanya. Ano pang gusto mong ipagawa sa akin? Matutulag na ba tayo? No, we're not done yet. I didn't bring you here for just a kiss. Vincent, I want you try to make love with me, Sophie.
I want you to ride me, bulong niya habang nakatitig sa mga mata ko. Bigla na lamang nag-init ang buong katawan ko nang sabihin niya iyon. Hindi rin siya nakangiti habang sinasabi niya iyon, kaya naman alam kong seryoso talaga siya. Hindi ako kaagad na nakapagsalita. Maya-maya ay bigla na lamang siyang sumandal sa may headboard saka tumingin sa akin. Do it. At para bang may kung ano siyang ginawa sa akin dahil kaagad ko siyang sinunod. Siguro nga gusto ko ring gawin iyon. Una, hinubad ko muna ang mga damit ko hanggang sa tanging bra na lamang at underwear ko ang natira. Tapos ay tumingin ako kay Vincent na nakatitig lamang sa akin. Lanabot niya ang dibdib ko saka iyon hinimas-himas. Hindi ko napigilan ng mapaungol nang bigla niya iyong pisilin. Remove it. Remove it all, utos niya. Hinubad ko na rin ang underwear at bra ko. Kitang-kita ang lust sa mga mata niya habang nakatitig sa hubot-hubad kong katawan. Mas lalo akong na-turn on dahil doon. Turn ko naman, bulong ko sa kanya saka ko sinimulang i-unbutton ang shirt niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nang sinimulan ko ng i-unbuckle ang belt niya. Kitang-kita ko kung gaano siya nasasabik sa ginagawa ko. Like what you're seeing? Tanong niya ng hubot-hubad na rin siya kagaya ko. Ramdam ko ang mas lalo pang pag-init ng buong katawan ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Tanong ko. Mahina siyang tumawa. You can ride me now if you want. You can do whatever you want with me, baby. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko nang tumayo na ako saka lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung paano gawin, kinakabahan kong bulong sa kanya. You can. I will guide you. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Never ko pang ginawa ito, oo, maraming beses nang may nangyari sa amin ni Vincent, pero parati naman siya ang nag-i-initiate nyon. Siya rin ang gumagalaw parati, at hindi ako. Sit here, on top of me and insert my ko, okay, hindi mo na kailangan pang banggitin. Alam ko na, sabi ko saka pumosisyon sa ibabaw niya. Nakatitig lamang siya sa akin kaya mas lalo pa akong kinabahan. Huwag mo akong titigan, bulong ko. Hindi ka siya masyadong malaki. It would, just keep on inserting it in. Pero ayaw nga, Sophie. Just keep on doing it. Naiinip niyang sabi. Napasimangot ako. Bakit ba ganito siya? Napakasungit. Oo na. Kamahalan. Nakasimangot pa ako habang patuloy na sinusubukan iyon. Magrereklamo na sana ako nang bigla na lamang hinawakan ni Vincent ang puwitan ko at siya na mismo ang nagpasok ng alaga niya sa loob ko. Napasigaw ako nang maramdaman ko na ang kabuuan na laya. Now move. Slowly. Bumalik na naman siya sa pagiging Mafia King. Bakit nga ba ako pumayag na makipaglaro sa kanya kahit na alam ko namang matatalo ako? Hinayaan ko muna ang sarili ko na maging komportable sa ibabaw ni Vincent bago ako nagsimulang dahan-dahan sa paggalaw, gaya ng sinabi niya. Noong una medyo nahihirapan ako dahil medyo masakit. Pero nagulat ako nang si Vincent na mismo ang gumalaw. Nagising ako nang wala na si Vincent sa tabi ko. Inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto, pero hindi ko siya mahanap. Vincent. Bumangon ako mula sa kama saka pinulot ang mga damit ko mula sa sahig saka muli iyong isinuot. Saan siya nagpunta? Bigla ko tuloy na alala iyong unang beses na may mangyari sa aming dalawa. Iniwan niya rin ako mag-isa sa loob ng kwarto ko. Ginawa niya na naman ba? Iniwan niya na naman ba ak? Bubuksan ko na sana ang pinto para lumabas, pero may nauna na sa aking magbukas nyon. Vincent, where are you going? Tanong niya sa akin nang makapasok na siya sa loob ng kwarto dala ang isang tray ng pagkain. Tumingin ako sa kanya. Akala ko ay iniwan mo ako. And why would I leave you here? Akala ko kasi naglakad siya palapit sa may round table saka inilapag doon ang mga pagkaing dala niya. Naupo siya sa upuan saka tumingin sa akin. Sit on my lap. I'll feed you. Ha? Sit here, aniya habang tinatapik ang kondongan niya. Kaagad akong napangiti habang naglalakad palapit sa kanya. Naupo ako sa kondongan niya. Ikaw ang nagluto niyan. Tanong ko. Well, no. I just asked it from the people downstairs then brought it here. Tumawa ako. Still, ang sweet pa rin. Salamat sa pagdala ng breakfast. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya saka binigyan siya ng mabilis na halik sa mga labi. Thank you for my breakfast. Now, you have to eat. How about you?
I feed my breakfast first. Nakunat ako ng noo. Ha! You are my breakfast, Sophie. That's why you need to eat to have some energy. Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng magkabila kong pisngi. Vincent, hindi ka pa ba pagod? No, never. Anong tingin mo sa dress na ta? Tanong ko kay Vincent nang nasa labas na kami ng villa. Suot ko ang isang yellow sundress. Inaya ko siyang maglakad-lakad sandali dahil ayoko namang ayain niya na naman akong gawin ang gusto niya. Napagod talaga ako sa nangyari kagabi. Matapos niya akong sabihang sakyan siya. Humingi pa siya ng humingi ng kung ano-anong pabor hanggang sa wakas ay mapagod na rin siya. Sandali siyang tumitig sa akin. Wanna go back to our room? I think it's getting hot in here again. Vincent, just kidding. You look dashing, babe. Just make sure you won't let other morons stare at you or you'll surely punch them in the face. Tumawa ako. Syempre hindi mo pwedeng gawin iyon. Isang Ken, if it has something to do with you. Naglakad lamang kami sa may tabing dagat nang magkahawak ang kamay. Vincent, ha? Anong gagawin natin kapag nakauwi na tayo? We'll tell them we're getting married again, casual niyang tugon. Napatingin naman ako sa kanya. Pero paano kung hindi sila payag? I don't care. We're going to get married no matter what happens and we won't listen to any of their opinions. Natatakot ako. Scared about what? Sa lahat ng posibleng mangyari pagbalik natin. Hinayla ako ni Vincent palapit sa kanya. You don't have to be afraid. I will never leave your side so there's no need for you to worry. I love you, Sophie. I love you so much. Love you, too. At dahil sa mga salitang sinabi ni Vincent ay kumalma ako. Possessive pa rin siya gaya ng Vincent na nakilala ko, pero tingin ko mas expressive na siya ngayon. Parati niya na sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kung pwede nga lang na manatili kami sa islang ito habang buhay. Are you sure about this? Don't you want me to accompany you there? Tanong sa akin ni Vincent nang makarating na kami sa bahay ni Miss Celestine. Tumanggo lamang ako. Kaya ko na tong gawin, Vincent. Kailangan mo pang makipag-usap sa mga magulang at kuya mo, hindi ba? Are you sure? Oo naman. Alright, I love you. I love you more. Hinalikan niya muna ako bago ako tuluyang bumaba mula sa kotse niya. Huminga ako ng malalim bago nagsimulang maglakad papasok sa loob ng mansyon ni Miss Celestine. Ang mga butler at maids ay sabay-sabay pa akong binati kaya naman binati ko rin sila. Pwede ko bang malaman kung nasaan si Miss Celestine? Tanong ko sa isa sa mga butler. Nasa loob po siya ng office niya sa itaas, Miss Sophie. Pwede ko po kayong ihatid doon. Sundan niyo po ako. Okay. Gaya ng sinabi niya, sumunod lamang ako sa kanya hanggang sa makarating na kami sa office ni Miss Celestine. Huminga pa ako ng malalim bago binuksan ang pinto. Miss Celestine, may kausap siyang tao sa telepono, pero kaagad siyang lumingon sa akin. Sophie, Miss Celestine, Sophie. Kaagad siyang tumakbo palapit sa akin saka ako niyakap ng mahigpit. My God, maraming salamat at nandito ka na, oh my God. Nang humiwalay na kaming dalawa mula sa isa't isa ay muli siyang tumingin sa akin. What happened? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ni Vincent? Anong ginawa niya sa'yo? Wala po siyang ginawa sa akin. Actually, nagpunta po ako rito dahil may gusto akong sabihin sa inyo. May sasabihin ka. Ano yun? Nag-aalala niyang tanong. Diretso akong tumingin sa mga mata niya saka nagsalita. Gusto kong sabihin sa inyo na magpapakasal kami ni Vincent. Hindi siya nagsalita. Nakatayo lamang siya roon habang nakatingin sa akin na para bang hinihintay na bawiin ko ang sinabi ko. Sophie, anong sinabi mo? Ikakasal ka sa mafia boss na iyon. Tumanggo ako. Opo, sabihin mo sa akin ang totoo, Sophie. Anong ginawa niya, ha? Binyantaan ka ba siya? Sinabi ba niyang papatayin niya ako o ang mga kaibigan mo kapag hindi mo siya pinakasalan? Anong sinabi niya, Sophie? Wala siyang sinabing kahit na ano. Hindi niya rin po ako tinakot o pinagbantaan. Gusto ko po siyang pakasalan dahil mahal ko siya. Umiling-iling siya. Pero Sophie, ang lalaking iyon ay isang mafia boss. Sisirain niya ang buhay mo. Hindi ba't sinaktan ka na niya noon? Hindi po sinira ni Vincent ang buhay ko. Iniligtas niya ako mula sa impyerno.
Siya po ang bumago ng buhay ko at bumago sa akin para maging mas mabuting tao. Sophie, hindi mo siya kilala. Ang mga mafia boss na gaya niya ay, kayo ang hindi nakakakilala sa kanya. Mahal ako ni Vincent at siya lang ang tanging hindi nang iwan sa akin. Siya ang mahal ko, pero lahat kayo ang tingin sa kanya ay nakakatakot at masamang tao. Nangingilid na ang luha mula sa mga mata ko habang nagsasalita. Hindi nagsalita si Miss Celestine, nakatayo lamang siya roon habang nakikinig sa akin. Utang na loob ko po sa inyo ang lahat ng mayroon ako ngayon, sobrang saya ko dahil nahanap ko na po kayo. Nahanap ko na ang mommy ko. Pero pwede po bang hayaan ninyo akong pakasalan ang taong mahal ko, mommy? Nanlaki ang mga mata niya nang marinig niya iyon mula sa akin. Nakita ko rin ang pangangilad ng luha sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Pero kung hindi nyo pa rin ako maintindihan, irerespeto ko po yun. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo. Maraming salamat po sa lahat, at lagi po ninyong tatandaan na mahal ko kayo. Bulong ko saka nagsimulang maglakad palabas ng office niya. Pero bago ko pa man mabuksan ang pinto ay naramdaman ko na ang mga braso niya. Yakap niya ako mula sa likuran. No, Sophie, please don't go. I've spent my whole life looking for you so I can't afford to lose you again. You are all that I have now, Sophie, and if Vincent is the only one that could make you happy, then I don't have the right to hinder your love for each other. You know all I want is to see you happy. Hinarap ko siya. Ibig sabihin po ba, pinapayagan niyo na akong magpakasal kay Vincent? Pinunasan niya ang luha mula sa mga mata ko saka tumango habang nakangiti. If that's what would make my baby happy, then I can't say no. Thank you, mommy. Niyakap ko siya ng mahigpit. Thank you so much. Where did you go, Lance? Nagulat ako nang makita ko si mommy na nakaupo sa couch sa living room ng bahay ko. Mom, you're here. Nagpunta lang ako sa butik. Butik. Went to a group fitting with Vincent's men, sabi ko habang nakangiti. Tanda ko pa rin ang nangyari kanina lang. Tumayo si mommy saka nagtatakang tumingin sa akin. Fitting for what? Vincent and Sophie are getting married next month. What? Hindi niyo pa alam. Umiling siya. No, but why are they getting married? Mom, syempre dahil mahal nila ang isa't isa. Ano na naman kaya ang ginamit ng kapatid mong iyon para pilitin ang utong ng babaeng iyon? Siguro ay may ginawa na naman siya, o di naman kaya ay pinagbantaan niya ang pamilya nila, Mom. Tumingin siya sa akin. What? Naririnig niyo ba ang sinasabi ninyo? Si Vincent ang pinag-uusapan natin dito, ang kapatid ko at anak ninyo. That kid never considered me as his mom, anyway. Look at him, forcing any woman to marry him because he's so desperate to have someone tama na, Mom. Hindi gaya ng iniisip ninyo si Sophie. Mahal niya si Vincent. Oh, well, ano nga bang pakialam ninyo sa mga taong nagmamahal kay Vincent? Ni hindi nyo nga siya itinuring na sarili ninyong anak. Lance, why are you talking like that to me? You know exactly why I hate your brother. He's a son of a devil, Mom. Anak niyo pa rin siya, at hindi niya kasalanan kung ipinanganak siya ng ganoon ng ama niya. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan sa anak ninyo? They don't have a son like that, a serial killer. Hindi niyo ba naisip na baka ay kasalanan niyo rin? Dahil hindi niyo siya binigyan kahit ng kaunting atensyon, dahil hindi niyo ini-appreciate ang mga ginagawa niya para lang maging proud kayo sa kanya. Wala kayong ibang ginawa kundi ang sisihin siya sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Vincent decided to leave our house because he felt so lonely. Every single day of his life, all you did was tell him how much you hate him for being born. At ngayong handa na siyang magbago at masaya na siya, ganyan pa ring reaksyon ninyo. Kung wala kayong pakialam sa kanya, pues ako meron, so please, leave him alone. Leave my brother and his wife alone, sabi ko bago ako pumanhik paitaas diretso sa kwarto ko. Hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit ayaw ni mommy kay Vincent. Hindi naman niya kasalanan na ipinanganak siya. Happy 8th birthday, Dylan. Nagulat si Vincent nang binuksan ako ang ilaw sa loob ng kwarto niya. 11 na ng gabi at may dala akong cupcake na may nakalagay na maliit na kandila sa may ibabaw. Lance, come on,
Stand up there and blow your candle. Sabi ko sa kanya, na kaagad naman niyang sinunod. Naupo kami sa kama niya. Ipinikit niya ang mga mata niya bago hinaypan ang kandila. What's your wish? Tanong ko nang idinilat na niya ang mga mata niya. Why would I tell you my wish? Of course, because I'm your big brother. Come on, just whisper it in my ear. Inilapit naman niya ang mukha niya sa may tainga ko sa kabang-ulong. My wish is for mom and dad to finally remember my birthday next year. Hindi ako kaagad na nakapagsalita. Lumayo ako sa kanya saka ko hinati ang cupcake sa gitna at saka ko ibinigay sa kanya ang kalahati. Here, eat it. Thank you, Lance. Tumango ako saka namin sinimulang kainin ang cupcake. Maya-maya ay tumingin ako sa kanya. Dylan, we're going to celebrate your birthday every year, even if mom and dad don't remember it, I will always remember it and we will always celebrate it together. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. And ever since that day, I promised to myself that I will always take care of my brother. They may not appreciate him as a person, but I know Vincent more than they do. And I will never ever let anyone, even our mom, to ruin his happiness. Not anymore. Boss, magkukwit ka na ba bilang boss namin? Jean, one of my men, asked me. I looked at him, then I put my glass above the table. I want to give all my time to Sophie and to our future kids. I don't want them to live a miserable life and fear my enemies attacking us every single time. Naintindihan ka namin, boss. Masaya kami para sa inyo. You can just call me Vincent now, I said. They all looked at each other before looking at me again. Hindi po namin magagawa iyon, boss. Kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang boss namin, Joe said to me. I gave them a smirk, then I raised my glass of wine. Let's celebrate my wedding with the woman I love and our victory in last week's encounter against our enemies. We no longer have any enemies, so now all of you can live your own lives not as mafias, but as normal people. Cheers, Sophie's with her best friends right now for their all-girls night out. I missed her so much. I hadn't seen her for a week already because she told me she wanted to spend time with her family and friends. For sure, she just wanted me to miss her so much. I swear I would never let her sleep on our wedding night. Having a fun night, Stopped drinking my wine when I heard that familiar voice. I turned my head in his direction and there, Darius, standing while looking at me with a smirk on his face. What are you doing here? I asked him. Oh, I'm sorry. You didn't invite me to your bachelor's party. I just came here to congratulate you on your upcoming wedding with the woman you love. Thanks, I simply replied. He sat on the chair next to me and poured some wine into his glass. We stayed quiet until he spoke again. No, you were surprised when you found out that I am your father. I know you hated it. I didn't respond. Right, Darius, the strongest boss among our enemies, is none other than my father. So sorry kung nalate ako, Sophie. May maingay kasing babae kanina habang papunta ako rito, sabi sa akin ni Lance bago siya naupo sa katapat kong upuan. Maingay na babae. Oh, zero. Ayaw kong pag-usapan pa ang babaeng iyon. Wait, umiyak ka ba? Kaagad kong pinunasan ang luha mula sa mga mata ko. Umiyak ako dahil sobrang saya ko. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Dahil ba next week na ang wedding ninyo? Isa na iyon. Pero kasasabi lang din kasi sa akin ni Vincent na attend sa kasal namin ng tatay niya, nakangiti kong sabi sa kanya. Talaga, cool kung ganoon. Siguradong matutuwa si V. Sigurado akong nagulat din siya, pero sobrang happy niya ngayon. Laton at nahanap niya na ang totoo niyang ama. That's right. I'm so happy for him, too. Nag-usap lamang kaming dalawa ni Lance tungkol sa kung ano-ano habang kumakain hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras. Salamat sa paghatid sa akin pauwi, Lance, sabi ko sa kanya habang nakatayo kami sa labas ng bahay ni Mommy. No worries. Ngumiti ako sa kanya. Bye, mag-iingat ka, Sophie. Nakatingin lamang ako sa kanya.
Hinihintay na magsalita siya nang bigla na lamang siyang lumapit sa akin saka ako niyakap. Lance. Just want to say goodbye to my longest unrequited love. Thank you for everything and I promise to be the best brother-in-law for you. Humiwalay siya mula sa akin saka inilagay ang mga kamay niya sa balikat ko. From now on, ituturing na kita bilang younger sister ko. Ngumiti ako sa kanya. Maraming salamat din sa lahat, Lance. Maraming salamat dahil lagi kang nariyan para sa amin ni Vincent. Okay, kailangan mo nang pumasok sa loob. Siguradong sisipakan ako ng asawa mo kapag nalaman niyang late na kitang naihatid pa uwi. Take care, Lance. I will. Huwag mong kalimutang tawagan ang asawa mo bago matulog. Tumango ako sa ngumiti. Hinintay kong tuluyang makaalis si Lance bago ako tuluyang pumasok sa loob ng mansion. Tulog na si Mommy, kaya naman pumasok lamang ako sa kwarto niya saka hinalikan siya sa noo. Tapos ay nagtungo na ako sa kwarto ko kung saan nakahiga si Venom habang nagbabasa ng libro. Bakit gising ka pa? Tanong ko sa kanya saka ako naupo sa kama. Hinihintay kita, Miss Sophie. Hindi mo na kailangang gawin iyon, Venom. Umiling-iling siya. Gusto ko. Magpapakasal ka na kay boss next week, kaya ibig sabihin yun ay hindi na kita makakasamang matulog. Gusto ko lang ay cherish ang pagkakataon na ito na kasama pa kita. Nako, Venom, ikaw talaga ang pinaka-sweet na kapatid. Salamat sa pagstay sa akin, Venom. Mamimiss ko talaga ang late night talks natin. Pero alam mo, sinabi na sa akin ni Mommy na mananatili ka sa poder niya hanggang sa ikasal ka na rin. At saka, pwede ka namang magpunta sa bahay namin ni Vincent kahit pakasal na kami. Lako pa rin ang ate ko. Masaya ako para sa iyo, Miss Sophie. Deserve mo ang lahat ng mga bagay na mayroon ka ngayon. Marami ka ng pinagdaanan at masaya ako dahil nalagpasan mo ang lahat ng iyon. Ngumiti ako sa kanya saka kami nagyakap na dalawa. Nag-usap pa kami tungkol sa mga kung ano-ano bago natulog. Hindi pa rin ako makapaniwala na next week ay ikakasal na kami ni Vincent. Ang dami naming pinagdaanan, muntik na nga rin kaming mag-divorce. Pero sa huli, siya pa rin ang lalaking mahal ko. Nakipag-usap din ako kay Monica kaninang umaga. Sinabi niyang i-attend siya sa kasal. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan si Vincent ulit. Hindi ako makapaghintay na bumuo ng pamilya at tumanda kasama siya. Huwag kang kabahan, Sophie. Ngayon na ang araw ng kasal mo. Panay ang bulong ko sa sarili ko habang inaayusan ako ilang oras bago ang kasal. Ito na ang araw. Ang pangarap kong araw ay dumating na. Oh my God, Sophie. Ang ganda mo talaga. Lako ang pinakamagandang bride na nakita ko. Bulalas ni Sabrina nang pumasok siya sa dressing room. Salamat, Sab. Sobrang ganda mo rin, sabi ko habang nakangiti sa kanya. Bumukas muli ang pinto at saka permasok sina Venom at Mommy. Mommy, Venom, Sophie, honey, you look so beautiful. Sabi ni Mommy matapos akong yakapin. Salamat, Mommy. Kinakabahan nga po ako ngayon. Tumingin siya sa akin saka tinapik ako sa balikat. Walang dahilan para kabahan ka, honey. Ikakasal ka na sa lalaking pinakamamahal mo kaya naman dapat ka lang maging masaya at excited. And anyway, lahat kami ay nandito para sa iyo lalo na ang asawa mo. Thank you, Mommy. By the way, honey, may gustong kumausap sa iyo, sabi niya ulit. Ha, lahat sila ay lumingon sa may pinto. Pagkabukas nyon ay nanlaki ang mga mata ko. Isang lalaki suot ang isang tuxedo ang pumasok. Di daddy, bulong ko habang nangingilid ang luha sa mga mata. Lumabas na muna ang lahat para iwanan kami ni daddy sandali. Sophie, bago pa man maglakad palap sa akin si daddy ay tumakbo na ako palapit sa kanya saka siya niyakap ng mahigpit. Daddy, anak ko, matagal-tagal na rin mula nang huli akong nakipag-usap sa kanya. Magmula kasi nang magalit sa kanya noon ay nawala na rin ako ng chance para makita at makausap siya. Pinunasan ni daddy ang luha mula sa mga mata ko nang humiwalay na kami mula sa isa't isa. Masisira ang makeup mo kapag nagpatuloy ka sa pag-iyak, bulong niya. Pero umiiyak ka rin, daddy, sabi ko naman saka pinunasan din ang luha mula sa mga mata niya. Nagtawanan kami saka muling niyakap ang isa't isa. First I'm so sorry, Sophie. Sorry, kung hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Hindi ko nagawang protektahan ka mula sa mga taong nanakit sa'yo.
I'm really sorry kung kinailangan mong mabuhay ng miserable dahil sa akin. Umiling-iling ako. Huwag niyo pong sabihin iyan, Daddy. Hindi po ako nabuhay ng miserable dahil sa inyo. Hindi po kayo kailanman nabigo sa pagiging mabuting ama sa akin. I'm sorry kung nagalit ako sa ini. Hindi mo kailangang mag-apologize sa akin dahil may karapatan kang magalit sa akin. Kung sinabi ko lang sana ang totoo una pa lang, edi hindi mo na kailangan pang magdusa. Daddy, kung hindi ninyo ako ipinobaya kay Vincent, hindi ko siya makikilala at hindi ko siya pakakasalan ngayon. Alam kong weird pakinggan, pero masaya po ako dahil ginawa ninyo iyon. Nahanap ko ang lalaking mamahalin ko habang buhay dahil sa inyo. All that I wish for you is happiness. Thank you so much. Daddy, here comes your bride. Lance whispered to me with a smile on his face. All of us shifted our gazes to the enormous door as it opened. My heart started beating so fast as soon as I finally saw Sophie. She was wearing a white dress while holding a bouquet of white roses. I couldn't take my eyes off her as she finally looked at me with that smile on her face. The smile that made me fall in love every single time. Mommy, he's already here. Daddy already parked his car. Bulalas ni Callan habang nakasilip sa may bintana. Tumingin ako kina Venom at Sabrina. Pakipatay ang ilaw. Pinatay nila ang lahat ng ilaw. Walang nagsasalita hanggang sa permasok na si Vincent. Sophie, Callan, Candace, where are you? What is? Muling bumukas ang mga ilaw at kaagad kaming sumigaw, Happy birthday Vincent. Bakas ang gulat niya nang makita kaming lahat, pero bigla siyang ngumiti. You scared me? I thought Sophie ran away with our twin. We will never do that. Daddy? Sabi pa ni Candace saka naglakad palapit sa daddy niya at binigyan ito ng mahigpit na yakap. Lumapit din si Callan, kaya naman pareho niya silang kinarga. Thanks to all of you. You may now eat and do whatever the hell you want. Nang sabihin ni Vincent iyon ay kaagad na nagsigawan ang lahat. Nagpunta sila sa may pool area at nagsimulang magkasiyahan doon. Mommy, can we swim too? Tanong sa akin ni Callan kasama ang kambal niya. Ha, pero, sasamahan ko sila. Pareho kaming napalingon kay Vincent sa may entrance ng bahay namin saka namin nakita si Monica kasama ang asawa niya. Monica, kaagad akong tumakbo palapit sa kanya saka siya niyakap. Kailan ka pa nakauwi, ha? Well, kahapon lang. Gusto kasi namin kayong i-surprise. Kaya naman hindi namin kayo sinabihan. Well then, we were really surprised. We missed you so much. We missed you too, Sophie and Vincent. And of course, who wouldn't miss these two little ones here? Aunt Monica. Matapos yun ay sinamahan na nila Monica ang kambal sa may pool area. Won't you go after them? Tanong sa akin ni Vincent. Ha, sige, pero sumama ka sa akin. Gusto mo bang mag-swim? Umiling siya. I don't want to swim, I just want to dive into your pussy and eat you all night. Vincent. Suwi ko sa kanya habang nakatingin sa paligid namin. Mabuti na lamang at lahat ng bisita ay busy sa pag-swimming sa may pool area. Lumapit si Vincent sa akin saka ako hinalikan. TF ********** missed you, bulong niya habang hinahalikan ako. Inilagay niya ang kanan niyang kamay sa ulo ko habang ang isa ay hinihimas ang hita ko. Vincent, baka may makakita sa atin. Hindi niya ako pinakinggan. Patuloy lamang siya sa paghalik sa akin hanggang sa bigla na lamang may nagsalita. Looks like the birthday boy is already getting his gift, ha? Kaagad akong humiwalay mula kay Vincent at tumingin sa may pintuan. Lance, Phoebe, ngumiti sila saka naglakad palapit sa amin. Happy birthday, bro. Thanks, but please, don't come at the wrong timing. Lahat kami ay nagtawanan bago tumingin kay Phoebe. Mukhang ang soon-to-be bride natin ay mas lalo pang gumaganda ngayon, ha? Tersh, wala pa rin ako kung ikukumpara sa'yo, Sophie. May kambal ka na, pero ang sexy mo pa rin at ganda gaya ng dati, sabi niya habang nakangiti. Don't worry, babe. Mamahalin pa rin kita kahit na tumaba ka, bigla namang sabi sa kanya ni Lance. Hindi ako tataba kahit na kailan. Nakapout na sabi ni Phoebe. Si Phoebe ang babaeng nakilala ni Lance 6 years ago.
Siya rin yung maingay na babaeng sinasabi ni Lance noon. Parati silang nag-aasaran noon, pero turns out nakatadhana sila para sa isa't isa. Kaya heto sila, nagpaplano ng magpakasal next month. Matapos iyon ay nagpunta na kaming lahat sa may pool area. Kasama rin namin ang mga magulang namin pati na rin sina Aunt Charmaine at Seb. Sinong mag-aakalang darating ang panahon na ito, na matutupad ang lahat ng pangarap natin. Wala na akong mahihiling pa, bulong ko kay Vincent habang nakaupo Carney sa gilid ng pool at pinapanood ang lahat. You're right. By the way, anong wish mo? Tanong ko sa kanya. Tumingin naman siya sa akin. There's nothing I could wish for anymore. I already have what I need and what I want in my life, sure ka? Wala ka ng wish. Ha, like, another baby or something. Hindi ko napigilan ang mapangiti habang sinasabi iyon sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Vincent habang nakatingin sa akin. What? What do you mean, babe? Are you pregnant? Tumango-tango ako habang nakangiti sa kanya. 2 weeks. Oh my freaking God, bulalas niya saka ako muling hinalikan. Masaya ka ba? Over the moon. I could never ask for more. Thank you so much, babe. I love you so much. I'll love you so much too, babe. Inilapit niya ang mukha niya sa akin saka muli akong siniil ng halik. Wala na akong mahihiling pa. Hindi ko akalaing ang gagong lalaki na humulik sa akin noong una pa lamang kaming magkita ay ang lalaking magpapasaya sa akin ng sobra. Marami na kaming pinagdaanan ni Vincent, pero napakabuti ni God, dahil ibinalik niya kami sa isa't isa. Ako na ngayon si Sophie Jacobs, asawa ng Mafia King na si Dylan Jacobs, o mas kilala sa pangalang Vincent Hastings. Kapag para sa'yo talaga ang taong mahal mo, gagawa ang tadhana ng paraan, para magkaayos kayong muli. Bilang mag-asawa meron talaga palaging misunderstanding. Pero laging tandaan na palaging ayusin. Iwasan ang selos at pagiging mapride sa relasyon bilang mag-asawa. Mahalin at alagaan ang isa't isa. Kayo lang ang magkakampi sa lahat ng bagay. Hiling nila na maging healthy palagi ang kanilang mahal sa buhay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat ng nagtitiwala at patuloy, ang support sa aking munting channel.